po namang winner today para po naman sa ating pong What's on Your Mind kay Maricel Halili. Cel? Nako, tawagin na natin Manong Ted si Dennis Ikamen ng Calamba, Laguna. Magandang umaga sa iyo, Dennis. Hello po. Good morning po, ma'am. Good Hello po. morning. Oo, naririnig mo kami. Si Dennis, mga kapatid, Opo, ma'am. ay 40 anyos at isa pong construction worker sa Calamba, Laguna. Oo, Dennis, ikaw ba talaga tubong Laguna? O baka may iba kang probinsya? Taga Bicol po ako, ma'am. Dito po ako nakapangasawa sa Laguna. Kaya dito na rin po ako pumirmi. Taga dito po kasi yung asawa ko. So ang asawa mo ang taga Laguna tapos ikaw ay taga Bicol. Saan ka sa Bicol? Sa Catanduanes po. Catanduanes, ang layo, kailangan pang mamangka. So ang nanay at tatay at mga kapatid mo naroroon sa Catanduanes. Opo, ng Catanduanes. Oo. Ilan ba ang kapatid mo, Dennis? Sa una po kasing nanay, 6 po kami, ay 5 po. Nasa Mindanao po sila. Tapos kasi nagkasawa po ng panimbago yung tatay ko, nag-iwalay po kasi sila. Oo. Meron po silang isang naging bunga, yung kapatid ko po, si Lisa. Yun lang po. Pero bagamat magkahiwalay si nanay at tatay, pareho silang nasa Catanduanes. Hindi po, si Papa po nasa tatay, nasa Bicol, Tanduan. Si nanay naman po nasa Otanis. Osamis? Po ba yun? Opo. Oo. Abay, gaano mo na katagal mula nang mabisita si nanay at saka si tatay? Magkalayo pala sila. Yun nga po 2015, huli ko pong nakasama si nanay, si tatay sa Bicol. Kasi tinira ko po yung mag-iina ko doon. Kaya lang nahirapan kami sa pamumuhay, gawa ng 4 po ang anak ko. Sabi ng asawa ko, baka pwedeng bumalik na lang tayo ng Maynila para doon tayo magsimula uli. Sabi ko, yun, kaya nakabalik po ako dito ng Laguna. Oo. Tapos nanay naman po, nung 2020 po yata, bumusita po sa amin dito sa Laguna. Kasi nahirapan na nga po kami sa sitwasyon namin. Bumalik po siya doon sa kapatid niya, kay Untong. Tapos kapatid ko po, kay Untong. So, ibig sabihin, halos 10 taon na mula nang makita mo si tatay, tapos si nanay, 2020 huling bumisita sa'yo. Ganun na katagal. Opo, ganun po. Opo. Nako. Pero itong sinasabi mo, Dennis, na iyong 4 na anak, lahat ba ito nag-aaral? Yes po, ma'am. Yung pang-4 po, hindi po kasi 3 years old pa lang po Nag-aaral po sila. Opo. Pero ilang taon nga yung 3 mong anak? So yung isa, 3 years old. Yung panganay mo ay 14 years old po. Tapos yung pangalawa po, babae, 12. Tapos si Jillian, yung pangatlo, 10 years old po. Mag-birthday siya ngayong February 24. February 11 na po siya. Aba, magbe-birthday pa. So, yung Opo. 3 anak mo na nag-aaral, lahat ito ay nasa elementary. Meron po grade 8. Grade 8 po yung panganay kong lalaki. Tapos sumunod po si Mona, grade 6 po. Scholar po naman po na tutulungan po naman ako ng may nagtatanggap siyang 250 linggo-linggo. Yun. Siya na po nagbabudget ng pambaon niya. Sa school, galing sa school. Pero ikaw, Dennis, ay isang construction worker. So, gaano ka nakatagal na nagtatrabaho bilang isang construction worker? Matagal na po, ma'am, kasi hindi naman po ako nakapag-aral So, mga more than 20 years na po siguro, ma'am. Mahigit 2 dekada ka nang nagtatrabaho bilang construction worker. Ang iyong misis ay nagtatrabaho naman bilang isang labandera, tama ba? Opo, naglalaba ko minsan sa tuwing 2 linggo po, may 3 bahay siyang nilalabhan. Kada linggo ito. Hindi po, tuwing 2 linggo, tapos yung hindi po sabay-sabay, minsan may schedule din po. Alam mo ito ngayon nagpalabang ngayong linggo si ganito, makabilang linggo yung isa naman. So, every 2 weeks naglalabada si Mrs. Pero ikaw bilang construction worker, Dennis,
Ikaw ba may gawa ngayon? Kasi di ba pag construction per project din ito? Opo, bis project din po, ma'am. Oh. Bis project. Pag wala po, on call lang, on call. Pag may nagre-renta ng bako ng amo ko, yun, nakakagawa po ako. Mm-mm. Pag wala pong renta yung bako, minsan nagkakarpentero po ako, nagmamason, nag-steelman. Oo. Kung wala, nag-labor po, nag-laborer. Kahit So, anong pong trabaho, basta okay. Inaano ko po, basta malapit lang sa aming bahay. mm-mm. So halimbawa sa isang buwan, Dennis, gaano ka kadalas na nakakatanggap ng proyekto? Sa ngayon po, meron pa naman akong trabaho. May kontrata po yung na 100 hours ba yun o 100 hours na renta yung bako. Mm. Yun, hindi pa naman po nauubos yung oras. Oo. Kaya may tawa pa naman po ako. Paano Pag bang naubos po Sige, Dennis. Ano yun? Pag naubos na po yung oras na yung panambako ng bus ko, wala na pong trabaho ulit. Maghahanap naman po ng masakampahan na o kaya kahit anong gawain na construction, basta kaya ng katawan ko. Oo. So kung halimbawa, kagaya ngayon na meron kang tinanggap na proyekto, paano bang swelduhan kapag construction workers? Arawan? Opo, ma'am. Arawan lang po, ma'am. Per Oo. day. So kung di mo mamasamain, Dennis, magkano bang kinikita mo kada araw bilang construction worker? 650 lang po, ma'am. 650. So ang natitiyak lang na meron kang 650 pesos per day sa loob lang ng 100 araw, pagkatapos nun, hanap ka uli ng ibang trabaho. Opo, ganun nga po, ma'am. Oh, pero dun sa kinikita mo na 650 pesos a day, paano mo to pinagkakasya? Ano yung priority mo? Kasi sabi mo, 3 anak mo nag-aaral. Yung isa, hindi pa kasi 3 years old pa lang. Opo. So, ano yung priority mo na pinagkakagastusan? Priority ko talaga, ma'am, unang-una yung pagkain talaga, ma'am, ng mga anak ko eh. Kasi yung talagang pinaka-importante sa ngayon, yung pagkain. Hindi po sila makakapag-aral ng maayos kung gutom po eh. Pagkain, saka yung baon, yung pangailangan po talaga yun sa school. Inuuna ko po talaga yung bigas. Mm-mm. Bahala na po kung anong makukuha pang ulam, kung makakautang pa sa tindahan, kung hindi nakapagbayad. Ganun po eh. Bigas ko lagi inuuna ko. Pero kayo Ang hirap ba, kayo ba, Dennis, hindi ba kayo nakasama sa 4Ps? Kasi di ba yung mga kada lugar naman may kinukuhanan para maging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya? Hindi po kami kasali, ma'am, sa 4-piece. Oh, ay bakit hindi kayo nakasama? Hindi po namin alam doon sa mga mga taga-DSWD. Pero nakaline up na rin po kami, ma'am eh. Sabi nung mga taga rito sa amin. Oo. Hindi naman namin alam kung kailan kami mabibigyan eh. So Sana nga mapasama kami doon para yung anak ko siguradong may matatanggap na pang alalay sa school nila. hindi, tsaka qualified kayo. Nag-aaral yung 3 anak mo eh. So qualified ka talaga na maging 4Ps. Pero si Mrs., kung di mo mamasahin, magkano bang kinikita niya? Although every 2 weeks yung kanyang tanggap ng labada dun sa 3 niyang nilalabhan. 500 po, isang laban niya. Nako. Pero ikaw, Denny, syempre, alam ko naman, regular ka na nakatutok dito sa ating programa. So alam mo, na kapag ka nanalo ka dito, nagkakahalaga ito ng 2,000 piso. So ano bang Opo, plano mo? Ano ba yung priority mo? Saan mo gagastusin ito, itong 2,000 piso? Siguro idadaon ko po sa sa washing machine na kukuha ng hulugan. Ito ng asawa ko na magkaroon kami ng washing machine. Para pag maglalaba siya, hindi na siya pupunta ron sa sa bahay kasi nahirapan siyang kasama yung batang maliit namin. Kukunin niya na lang yung labada at dito na po lalaban sa bahay namin. Ganun na lang po. So kumbaga, gagamitin din para pantulong sa pagkakakitaan Opo. ni Mrs. Opo. Oo.
O sige, Dennis, kung nakapakinig ka nitong Biyernes, pakisabi mo nga sa amin ano ang Bible verse na ibinahagi ni Pastor Jeff sa The Daily Bread. Ito po yung Bible verse ng Biyernes. Exodus 20:8. Alalahanin niyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Ayun. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Amen. Amen. Okay. Sige. So, Dennis, no? Itong 2,000 piso na tatanggapin mo, galing ito sa ating Happy Kabalen, ha? At saka kay Happy K. Okay. Kahit nga hindi na tayo sa kanila magpasalamat eh, no? Ang importante lang, mapakinggan nila itong boses mo dito nga din sa inyong pangangailangan. Yung washing machine na sinasabi mo dito kay Ate Maricel, nakapag-canvas na ba kayo niyan? Dati po kumuha kami siya ng hulugan. 2 beses na po kami nakapaghulog. Kinuha mo ng may-ari. 550 po yung hulog per week. 2 beses lang po kami nakahulog. Kinuha po, binawi po. Binawi noong... Sinoon bumawi? Appliance Center? Yung napagutangan po namin tao. Umutang kayo sa tao, pambili ng... Magkano yung pinambili nyo dati sa washing machine? Hindi po, Sir Ted. Yung tao na yun, nagpapautang ng washing machine. Umutang po kami ng washing machine. Tapos, ang usapan po, linggo-linggo, magbabayad kami ng 550. Okay. Palod po ng 3 buwan. So po. 3 buwan lang? 550. Ganun po. Hindi Ha? ko maalala kung 3 po o ano. Basta hanggang 8 po pala yung halaga ng sir. Tapos uhulugan po ng 550 per week. Per week. Okay, ganito ha, ganito. Kasi Dennis, no, yung washing machine marami yan, maraming klase. Okay, kung ida-down payment ninyo yung 2,000 piso, pwede ka makabili ng pinakamura pero madali masira. Alam mo yon kasi iba-iba yan eh, iba-iba yan eh. Pero iginagalang namin itong desisyon mo na paggagamitan nito kasi nga sa iyo naman yan eh. Oo, ang akin lang kasi kung talagang seryoso kayo diyan at iniisip mo na makakatulong niya kay misis mo, malaman lang natin kung totoong nakapag-canvas na kayo, kung totoo nga na na ito ang inyong balak kasi nga kung maaari yun nang mas maganda ang inyong uutangin pero malaki ang amortization diyan kasi ang washing machine ngayon hindi lang 5,000 no yung talagang magandang klase na maaasahan mo na tatagal pero nga saan mo kukunin yung pang monthly naman dito? Yun nga po ang problema ko kung kukuha ko. Pero siguro sa pangalawang pagkakataon ngayon nakukuha kami ng washing machine, magkakayanin ko na kasi nung huling kumuha kami na hindi po ako noon sa tinatapusan ko. Kaya Sige. problema ko. Sige, okay. Sige, so ito ha, abangan namin ang inyong mga patunay sa iyong kwento at muli kaming tatawag kung kinakailangan. Magpasalamat ka na doon sa mga ngayon pa lang ay nagbigay na sa iyo ng 2,000 piso para lang dito sa iyong pangangailangan. Go ahead, Dennis. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga Happy Anonymous na walang sawang tumutulong sa mga kagaya kong kapos na nangangailangan din kahit na nakahirap sa buhay, patuloy na lumalaban, ng batas, at nagsasakripisyo. Sana po lahat po ng Happy Anonymous, pagkalooban ng mabuting kalusugan, dahil po sila sa kapahamakan. Sana po sa inyo rin po, Sir Ted, maging maayos po ang inyong pangatawan at Ma'am Maricel. Sana po, pagkalooban po kayo ng mabuting kalusugan ng ating mahal na Panginoon. Ilayo po kayo sa kapahamakan. Yun lamang po, Sir Ted. Sige. Amen. Salamat na marami sa iyo, Dennis, at abangan namin ang iyong mga patunay sa iyong ikinuwento. At again, hindi tayo nasasarado ng pinto sa mga tulad mo na ating nakakapanayam. Salamat at mabuhay ka. And God bless you, Dennis. Dennis Ikamen ng Calamba, Laguna.